Sa usabi sa di Police Lieutenant Colonel Mark Reed Laguna. Labot sa since paglingkod niya ano isip paghihipi at kumusta din nga bahina. Una-una kakuha na to sa pagtibaya sir by adlaw rin sir. May adlaw sa tanan og sa inyong mga taga subaybay sa inyong programa, sir. May buntag. Yeah. Okay, sir, by the way, since paglingkod mo, kumusta man ang pagpatuman na to sa pagpagulo sa pagpaguna sa kapulisan diri sa usabi sa di? Well, ang ato ang programa no is to enhance ang ato ang police visibility or what we call now is ang police presence. Dapat ang police diri sa Osami City dili lang makita but ang ilagay ng gitawag nga police presence karon the police must be seen, heard and felt. So dapat madunggan sa katawhan, dili lang siya nga murag estatwa lang dinha sa ato ang mga post but makita og ma-feel sa ato ang community diri sa Osami City nga naay police sa ilaang sa mga areas na atong gina-consider na mga convergence diri sa Osami City. So sa paglingkod mo sir, nabay mga 8 focus crimes nga ginatutukan sa pagkaroon. Natay actually no generally peaceful ang Osamis sa atong paglingkod na assess nato nga dili man kay nana kalala ang ato ang especially sa ato ang index crimes no ato ang 8 focus crimes nalang tay mga kuan sa public safety indicators kanang ato ang mga road crash incidents diri sa Osamis no. So ang ato ang local government unit ana in coordination with other agencies ay nanay mga steps to interventions para malesen ang ato ang road crash incidents. But generally ang ato ang area karon diri sa Osami City is generally peaceful and so dili ta kumpiyansa no ang ato ang kapulisan nagabantay perminti para ma-sustain nato ang ato ang peace and order situation diri sa syudad. So, you mentioned the road crash incident, no? Today, kana mga insidente, sa may kakulangan na possible, sir? Di na ba nga magpatuman o kining pag-limit o sa speed dili sa tuwa? Possible ba? Kay mura bang doon nato yung mga sugyot niya na, pero sa imong lantaw asa tigim pusa sa balaod? Oo no, dapat malimit na to kana samot na sa dira sa diversion road, samot na gabi kusog padagan, then and ang kuan na is ang mga lone road crash incident kanang naiiro nga mulabang sa mga motorcycle ang mga involved ani halos no. Definitely natay mga interventions na buhaton with the inter-agency. Kauban nato ang HPG ug LTO ani ug ato ang traffic diri sa city. Implement nato ang kuan katong mga road clearing. Road clearing sa atong area kay usahay man gud dinha makadisgrasya kay nagaatang ang naka-parking ato nang ato ang patikitan katong mga nag-illegally park samot na sa kalsada sa mando na sa ato ang provincial director pod si Police Colonel Rinaldo M. Maclang na dapat ato ang kadalanan walay mga obstructions dinha. So sa gina-implement din yung garon. Yes, yes sir. Then kinahanglan nga andalan agyana diligid parkingan. Yes, yes sir. And sigara na ba diyan sir murag area nato sa sentro no. Ligago ubang mga barangay nga naa gyud sa dalan ang parking kay murag opposite na parking area sa mismo silang pinuyalan. I-expect nyo na atuan nang from time to time dili mi we will coordinate with the city traffic na to tsaka LTO para ma-clear na nga mga dalan kay dili na siya parking area. Atuan nang isa pa na sa mga cause sa accident no kagabi samot na gabi ang atong mga motorista na malipat ba nga na aday nagparking or so one of the causes sa accidents na to diri sa Osamis. Okay, ang road crash incident nabilong sa non-index crime. Yes, yes sir. Sa public safety indicators. Pero taas gud siya karon na mga panahon na sir. Sa pagkakaroon sir, na siya times good nga mutaas gid siya. Then
depende sa adlaw, no? Depende po sa adlaw. Most ang kuan na napansin na mo is more on weekends. Kuan siya. Mataas na siya. And mga weekdays normal naman. Okay lang siya. Kasi kasagaran ada, possible ba ka na magbadiho ka hubog ang kasagaran sa mga hinugdan sa road crossing? Naapotay mga insidente na sir, no? Na yung mga nakainom ang ato ang mga drivers. So ako nga chance nga kuan, disgrasya. Okay. Bisan na ganing doon ay traffic light o sa bubagaan pag yun ang traffic light. Yes sir, isa ka insidente adto. Ato ang traffic light post diri sa Osamis nabanggaan. So Sabi ko na to sir, pero ako say gato bang possible nga pwede bang obligasyon sa maong kato nakabangga sa traffic light? we will file charges, no? I-file na to og appropriate charges to siya para ato ang mapanagot sa iya ang iyang mga liabilities ato. Time. Kasi as na-observe na to, no? Before kinang patuman gyud ang kanabitang sa law o sa kaning sa outer lane o sa inner lane, no? Kadto sa mga kusog bodagan, mga sakyanan sa mga motor. But karon ang mga motor cab balos mo bato nga bato na gyud sa inner lane o say gihimo sa biya ana sir. Kana ato po nang ginabantayan sir kay dapat kung slow moving na vehicle ka naka sa right lane dili o sa outer lane. Ang karon manggod kay na sila sa inner lane so ang chances is katong mga faster vehicle or faster motor vehicle mag-overtake sa ilaa. So pag inana nga situation ako na pud ang chance nga we will meet an accident along the way. So amo po nang tanaw, no, kay nanay mga ordinance ana o balaod about ana, but ato nang tutukan na sa mga sunod na adlaw din sa Osamis para ma-mitigate na to or ma-lessen ang traffic accident diri sa ato ang syudad. Okay. Sir, salamat kay labot yan. But ano ko sa kining kampanya batok sa illegal nga droga di sa Osamis sa implementation sa police. Kumusta man ang may mga kining na-monitor na to nga mga dinagko nga nagbaligya og illegal nga droga di sa ato sa Osamis? Diri sa Osamis City, mao na ang ato ang kampanya diri, no, about sa illegal drugs. Ang PNP Osamis is very supported sa ato ang City Mayor, no, si Attorney Sam Norman Puentes. Grabe ang iyang suporta sa ato ang kapulisan about sa ato ang kontra sa mga illegal drugs. And actually amo nang gina-intensify sa previous sa paman nga pamuno diri sa Osamis City. Grabe ang ilaang campaign ana, but we will sustain ang ato ang operation sa illegal drugs. And based sa akong assessment sa area, ang ato ang illegal drugs is wala naman gikan gyud diri sa Osamis, but ang ato ang information nga gikan ini sa lain nga mga lugar or dili sa ato ang area, ila lang ginadala diri para sa ilang consumption or nagabaligya pud ang uban. But definitely dili na sila modala og mga binulto na gramo or kinilo ba nga dinaghan ba. Ang ilaa is mga ginagmay lang gidala diri sa sulod sa atong syudad. So muna tong gina-monitor permanente, no, nga dili na mobalik tong sa unang situation sa Osamis. So I assure the public na ang ato ang kapulisan is really into the campaign against illegal drugs na dili na mag-proliferate diri sa ato ang area. Bisan usa ka gahugot sa monitoring checkpoint gipay kayo sir. Nakagya po yung makalusot. Usay mga pamagi nila sa pagpalusot. Tapos yapon nato yung mga kining previews nga mga iagi sa kining dagat. Yun sa nato na sir, murag lisod ba
monitor na sila, labi na kung iagi sa dagat, sa kanana. Yes, natay mga kuan na sino, natay mga information nga na-receive na ato po nang ginamonitor karon nga ang Usamis biya is isa ka coastal area pod no, taas pod ato ang coastal area na naagi mga possibility nga ang ato ang illegal drugs dili lang pinaagi sa kadalanan, giagi sa atong mga checkpoints but naapod sa kanang gipaagi sa dagat sa coastal area. And ato ang gi-coordinate na pud ang ato ang maritime police no, ang atong Coast Guard kung sa pay makatabang sa tuwa para ma-monitor na nga kwan na way sa pagsulod sa droga diri sa Osamis City. Pero wala yung good nga possible kung iagi sa mga dalat. Kaya daw mag uban sir nga kining mga panel daw kasagaran niya na kanang tawag nga mga long distance ang biyahe kasagaran na magdala kay uban na suyop daan na sir kay magbiyahe kung ano di katuog na yung sa nato na siya sir nga monitor na sila. Ato sir, ato ginana is sa checkpoints gina sila nato masikop then through intelligence driven operation kinanglan nagitay intelligence packet nga kana siya nga certain container van or sa bana nga truck nga nagadala na siya kay dili man nato ma-check isa-isa gyud mulabay but ang atoa na is kung naay tay information or intelligence driven operation nga ani nagtip sa atoa or naay nagtimbre sa atoa na kana naay possibility nga nagdala na siya mo na ato ang tutukan no. Then datay mga information pud ana nga na-receive. So ang ato ang operation sa illegal drugs man ato ginang aksyonan pag natay mga na-receive ngina ng information sir. Doon na may capacity ang Osamis City Police Station. Possible no yun sa panahon ng umabot. Kay kinay doon, ako pwede kitaba, no? Labi na ako magdalag mga kontrabando like illegal drugs, no? Di ako mo bago ba? Ibaw ano mo nga naaday, no? Yun na lang ang mga situations. Doon na may capacity ato ang station or ang mismo si Osamis Occidental PPO, sir. Wala tay issued nga kuno kanang PNP K9 na drug detection dog ang tawagan na niya. Ang naaana karon sa unit sa PNP is na ang EOD or sa ba ang K9 unit, EOD K9 unit na to sa PNP. But diri sa Osamis wala tay nana nga capability no nga natay K9 dogs nga mo-detect sa illegal na droga. But we can request siguro sa other agencies like Coast Guard or sa EOD K9 basig na sila mga inaana nga kwan na K9 dogs na pwede na ito magamit. Dako po na siya nga tabang sir sa ato Oo. Dako po na no. Pwede ba maka-request sa PDEA or sa Coast Guard? Yes, PDEA or Coast Guard sir. Pwede na to ma-request na kung naa sila available, kung naatay mga information, pwede gid na to magamit na siya ang K9 dogs. Dako gid na siya katabang po sa tuwa. Salamat kay nabot nila sir. And after atog nahitabo dito sa Zamboanga, sa Ateneo di Zamboanga, usa gi patuman gusto na to sa PNP diri sa Osamis City Police Station nga masiguro na to ang seguridad diya sa to mga tulungan sir. Natay programa karon no sa Misamis Occidental Police Provincial Office. Ato po nang gi-replicate diri sa Osamis City Police Station kanang atong programa na Batang Pulis ng Paralan. Nag-launch ta last August 20 sa Osamis City National High School. Ang concept ani Batang Pulis ng Paralan is ato ang i-empower ato ang mga student leaders nga sila ang mamadlong sa ilang mga isig classmates para ato silang tagaan og kanang empowerment as a leaders nga mo report sa ilang teachers, sa ilang guidance counselor kung naa sila nakita nga mga activities nga mo kuan silang concerns no. Like for example, mo conduct mi og mga awareness sa bullying, kung saon proper usage sa social media and the likes no. Ato ang
igting ang ato ang coordination sa school, at the same time ang coordination po nato sa ato ang Department of Education. And we are very thankful diri sa Osami City kay very supportive ang ato ang local government unit, no. Ilang gisuportahan atong programa sa PNP ang Batang Pulis ng Paralan. Oh. Okay, but before na sila gipili, so sige, sa na sila pagpili, na doon na may briefing, training, orientation before na sila gipili? Natay mga pre-orientation na gina-conduct. Nag-adto gyud mi sa schools ako atong gi-brief ginato sila kung sila ang ilang role sa sa eskwelahan. Then after that naapod tay mga seminars gi-conduct sa ilaa. Then gipili sila kana sila mas mga existing na sila nga mga student leaders, mga presidents sa ilaang class, mga sa tag-ani kanang student body. So sila ang mga officers ana. So sila ato ang gipili with the help sa ato apong mga teachers or principals sa City High. Sila ang nagpili ana, gitagaan mi naglistahan. So mo to among gi-consider, no, na mga batang pulis ng paaralan. Simbako doon ay mga hitabo nga kuhan, mo video kuhan sa mga tag-eskwelahan. Usap din sila mo sarangka, mo himo og action dayon diha sa school. Ang ato lang, no, sa about sa inana nga mga situation is ang gihangyo lang sa police is ang coordination lang nato kung naa sila maka-report sila dayon sa ato ang sa ato ang kapulisan. Dili lang reactive ta, proactive po ta na. So kana siya mga prevention na siya nato ginabuhat nga dili na mahitabo no nga inato nga pareha sa Zamboanga, sa Tacloban, dili na mahitabo diri sa Osamis. So ang atong engagement sa ato ang mga schools, so ginatagaan nato nagprioridad, and ato ang police presence po din ha. Although dili man ta makasulod sa mga eskwelahan, ato ang gi-situate nga kung naay mahitabo sa eskwelahan na atong mga kapulisan nga andam nga mahimong first responder in case nainana ang mga emergency, sir. I see. Sir, doon ay mga online threat, no? Nga nagkakatag na ganina inabi na to ang kaning principal sa Osami City National High School. So sa mga section, no, nga nakadawat yan na sa Baduga na apod. O sa gigi mo na to sa labi na dili sa to sa Osami City Police Station. Nag-imbestiga ba ta sa nga doon ay mga online threat kay bisag joke bisa or prank pero dili ba yun? Yes, sir. Last Sunday, no, we received an information sa atuag yung assistant principal diri sa Osami City National High School na alarma sila sa usa ka screenshot na ningkalat sa ilang group chat nga naay usa ka estudyante kuno nga iyang pamusilon ang iyang mga classmates, apil na ang mga maestra. So ang ato ang kapulisan, so ang ato ang initial nga reaction is nag-coordinate din ta sa ato ang schools. Then ato ang gikuha tong mga screenshots nila, and only to find out nga kato siya nga ga-originate nga post or katong iya ang account is gikan sa Dumaguete City, no. So ningkalat na lang to siya. So then timing katong Sunday daghan pong mga schools pod, no, na nakadawat og mga threat. Then kato siya gi-specific dinhi sa Misuok, katong Misamis Occidental National High School. Dito gid ang gi-mention, pero katong threat diri sa Osami sa City High, gi-trace na mo siya ang yang kuan sa Dumaguete City. So naalang gyud siya pareho nga program sa City High sa high school nga na alarma pod ang mga estudyante ug mga ato ang mga ginikanan, no. So mag-create siya og kanang panic sa nga pagkalunes dili na mo eskwela ang atong mga bata or atong mga learners din na kay mahadlok na ang atong mga ginikanan, dili na pa eskwelahon. But definitely we assure you diri sa Osami City is ang atong kapulisan is permintiga monitor sa mga inana nga mga insidente, no. We are on top of that in case nga naamoy mahibaw-an nga mga information, ayaw mo og ato bili nga mo duol sa mua kay ato gyud ang aksyonan din ni.
So, pinawala pa mo kagawad, sir, kung sa tinugdan ano niya, o may gingon nga, kita si niya, o ganit grupo nga magkatag lang yun, online fed, no, nga binuang lang. Mao po na mong gitanaw nga aspeto no nga aspect sa inana nga pagpakalat sa mga fake news nga mga screenshots or sabi na ang ilang buhatan na basig na mga grupo ani o katong ang ingon nga sa kuha sa principal apan nag-visit kita atong Monday flag raising nila is basig ang mga estudyante ra pud ang gabuhat para ma-cancel or ilang klase ana pagkalunis. So, gina-take advantage nila ang situation para create og mga inana nga senaryo no. Kay trending karon ang katong mga nahitabo sa mga schools na to itong sa active shooter. So, ilan ang gina-capitalize ang usa ka insidente para I don't know kung sa purpose nila, gusto ba nila ma-cancel ang class or mag-create lang og kanang anxiety or panic sa atong mga students o gato ang mga parents no. Oh. Sir, apay ba gilan to? Kay naay mga kining gaming platform nga day tax imo nila. Possible ba nga naday apay ba sa investigation? Yes sir, naay mga kuan na mga gaming platforms sa internet no, internet based nga naa sila mga challenges. Nga kuan isa po na sa mga ato ang nakita nga aspect or anggulo nga na sila challenge buhat para kuan sa kuan para ma-recognize sila ato nga game so or as punishment dito sa game. So napoy mga inana nga angle nga nakita na to dili lang dinhi sa Usamis but katong mga nahitabo nga mga insidente diri sa Pilipinas no katong duha ka incident na siya naay aspect na nag-contribute pud ana. Okay. Ang Usamis City Police Station nag-rest assured gud nga naay police nga diya mismo sa matag tulugan nga visible sila diya sa mga schools diri sa area in Usamis. Yeah, ato nang gikuan sir, ato nang situate nga ato ang police is apil na sila sa ilaang runda no kanang schools aron makampante pod ang ato ang mga teachers, ang ato mga students ug ato ang mga ginikanan nga naay mga estudyante nga misulod sa mga eskwelahan dili lang sa mga public schools. We assure also sa mga private schools dinhi sa Usamis nga among paningkamutan nga mabisitaan maistorya na mo ang mga security guards kung in case nga naikuan tawag lang sa station, sa police station para makampante no ang ato ang mga teachers and schools and mga students nato dinhi sa Usamis City. Oh. Sa pagbisita niyo sir, wala ba yung mga kontrabando na kuha sa mga schools? So far wala sa diri sa ato ang AOR sa Usamis wala tay na kuha na mga kontrabando. But namoy time nga makabisita, makastorya sa mga students, sa mga kabataan sir nga magpasabot no like kaning armas, minimayo na yan namo panahon sa yung pagbisita din sa mga schools. Kana sir kanatong programa nga Batang Pulis ng Paaralan apil na siya. Natay mga seminars, natay mga awareness. Yes sir. Natay mga symposium dira na to ipaagi sa atong programa para ma-reach out na to ato ang mga estudyante dinhi sa Usamis City no. Through that program pwede ta maka-engage sa school through their teachers kay dili man ta pwede mo diretso sa mga estudyante ato ang i-coordinate ang mga teachers ana then ato na siyang ipahigayon kanang mga seminars. That's the time or mga symposium. That's the time nga maistorya na to mga estudyante kung unsa ang ato ang campaign no sa anti-criminality nga makatabang pud sila sa ato. How about sa inyong mga personnel siya? Kay sa mga anak, no? In terms sa paghipo sila mga armas, di ba? Nag-remind po ta sa itong mga personnel labi din sa Usamis City. Oo, ato nang ato nang remind almost every nami ka ng personal accounting dili na mawala na ang reminders na mo about sa proper handling and safekeeping sa ilang firearms
labi na silang issued firearms pag mag-off duty sila. Dapat nakatago nga dili gyud na siya makabuot sa ato ang mga ilang mga anak sa mga bata, no? Atong gi-remind kay usahay basin makalimutan ang pulis sa kakapoy sa pag-duty, ibilin lang ang armas. So ato gyud na silang permitting i-remind nga out of reach sa mga children, so silang mga anak ng ato ang firearms nga ginagamit or ato ang issued firearms. Okay. So kinatibuk-an ang tuwag kapulisan na makita ba gyud nato na sir nga visible po gyud ang PNP, no, sa ato mga area dili sa Osamis gani sa mga checkpoint naman gyud ang boundaries naman gyud. So congratulations sa inyong pagpalikamo nila sir. Salamat, sir. Ang ato nang i-sustain po, no, with the new leadership sa Osamis City Police Station, sa akong pag-assume, I assure the public na ang ato ang police presence yun na perminti para ma-deter na to ang ato ang mga crimes diri. So we are not only proactive but we are we're not only reactive but we are proactive para ma-deter na to ang crimes diri sa Osamis City and ma-maintain na to ang ato ang peace and order situation diri. Sir, di na ako makuha, no? Kada to dunay police nga na-assign by barangay, nga mo in charge ka anak, no? Karon na pa ba gyapon sir? Yes, sir, napatay pulis sa barangay Oo. program. Mao na siya ang ato ang murag liaison sa mga barangays nato sa 51 barangays nga ato ang constant constant contact sa ato ang mga barangay captains o kanang mga aktibidades nila dira sa barangay. Always involve gina siya nga pulis. Kung unsay mga development, unsay mga kasika sa barangay, ang ato ang pulis sa barangay mao na siya ang ato ang contact person dito. Labi na sa atong mga kapitan. Sila ang mura sila og chief of police sa barangay kay sila ang atong gi-assign din ha. Okay. So, in terms sa communication sa barangay, may na ba ang sa may mga pamagi? Cellphones lang or radio na may mga radio? Karon no natay meeting karong alas 9 karon dito sa Liga ng Barangay. Mag-attend ta dito. Naatay ang Osamis City Police Station na ay i-rekomenda sa ila ang ma-improve ang atong communication within sabi na sa katong mga hinterland barangays diri sa Osamis, walay mga signal. Natay gi-introduce nga application nga mura siya radio, katong Zelo app nga ginagamit mo na sa PNP. Mag-create mi og another account, then amo ang buhatan og account ang mga barangay kapitan para mas paspas ang atong communication, no? Direct communication sa barangay ug diri sa ato ang police station. Kana siya kay at sa atong mga barangay nakita na to diri sa Osamis kay naamay kung walay signal na mga piso wifi. So ang balay ni kapitan na mga internet din ha. So pwede na to na gamiton ng internet connection, internet based man to nga Zelo app. Pwede na to introduce sa ilaa nga mura siya radio ang kanana pero internet ang gamit, cellphone. Makatawag yun siya real time diri sa station kung naay mga emergency o na sila mga assistance dito. So, bidot kayo, no? Ng communication. Nabi na, kinahanglan din dito sa mga ibabaw, no? Sa kabukiran dito. Yes, sir. Yes, sir. Okay, sir, siguro ba sino lang kay additional information, taga, wala na mo na pangutan na, but gusto nyo ba ipabot na sa tubahan katawan, hindi sa Osamis. Ato lang magpasalamat lang ta sa ato ang governor, no, si Governor Henry S. Waminal sa iyang suporta sa ato diri sa Osamis City Police Station, ang ato ang duha ka congressman si Kong Indi ug si Kong Ando Waminal, and sa suporta pod ni City Mayor Attorney Sam Norman G. Fuentes sa ato diri sa Osamis City Police Station. Ang ato alang programa diri sa Osamis City is Osamis City Police Station is ang katong ganina akong giingon nga ang atong police presence, no, ato ginang tutukan and naatay mga programa pod nga ginabuhat karon nga masituit nako
diri sa Police Provincial Office ug diri sa Osami City Police Station na ato ang police naa sa ato ang community naa sa ilang post 24/7. Then kung naay mangita og assistance, maka-respond mi og makaabot mi sa tama nga oras, no, sir. And bahin pod sa batok sa illegal na droga ato nang gina-sustain and ato pa nang paigtingon, sir, kung asa gyud na ang source ana nga dili na gyud siya makasulod diri sa Osami City. So we are not putting our guards down. We are nagaandam gihapon mi nga protektahan nga dili na ta masudlan diri og mga illegal drugs sa Osami City. Okay, kung mapasagda na siya, mabay hinugdan sa mga kriminalidad po. Yes, isa na siya sa mga source, mataas ato ang 8 focus crimes ana. Kung mailhan na to nga mataas ato ang 8 focus crimes kay tungod ning daghan na pod ang illegal droga diri sa atong syudad. Sir, enough ba ang atong personal? Sa pagkakaroon na tay enough pod atong personnel, no, kay busy to it naman sa ato ang pag-duty is medyo exhausting ang ilang duty din na we see to it nga na rotate po na sila og maayo para makapahulay po itong police para pag duty nila na sila ang ilang moral is high para makaserbisyo sila og maayo sa atong katawan. How about sa mga patrol vehicle o mga patrol car? Ang ato ang situation sa patrol car, no, naapot tayo enough na mga patrol cars, ang atong suporta sa LGU na perminti na atong gasoline o ato ang diesel na agihapon na. So isa po na nga nakabus sa ato ang moral sa kapulisan, no, nga naatay mga mobility na magamit in case na magresponde o sa ato ang police presence sa area sa Osami City. Sir, salamat kayo ato nagkauban ato ang thank you sa inyo nagkauban na ako, sir. Maayong hapon o salamat po, sir. Ato nagkauban ato ang hibis kapulisan sa Osami City Police Station, Police Lieutenant Colonel Mark Reed Nagora. Ikaw sa Osami City Police Station, Camargos Double D 45, Dodo Gabargamento, Chris Double D 8, Manuel Loren Kini Jr. Salamat, may ganto. Thank you.